Ang ating mapait na karanasan ay nakaugat hindi lang sa tumitinding kahirapan, kundi maging sa pagkasira ng kapaligiran at pagbabago ng klima. Karanasan natin ang nagtuturo na hindi tayo makakaasa sa gobyernong ito sa pagtataguyod ng pangmatagalang kapakanan ng mga biktima ng kalamidad. Kaya't sa halip na paglilimos sa inutil na gobyerno, ibatay natin ang pagbangon ng mga biktima sa mga sumusunod. Una, ang ating organisadong lakas. Na nagpabanal sa lupang ito. Sila na nag-alay ng buhay at tayo rin na patuloy na nag-aalay ng buhay para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating pamilya, para sa ating bayan. Ay nagninilay-nilay ngayon pagkatapos ng isang taon na tayo'y nakaranas ng pananalanta ng bagyong Yunay. Ang pagbabago sa klima. Dahil sa pagbabago sa klima, lalong lumalakas ang mga bagyo, lalong tumitindi ang mga pagulan at madalas ang mga landslide. Ito po ang mga disaster na ating direktang nararanasan. At ang pagbabago sa klima po, ang dahilan po nito ay walang habas sa pagbuga ng mga polusyon ng carbon dioxide. Saan po ba natin makikita ang pinakamaraming polusyon? Doon po sa mga bansang imperialista. Buhay ako ngayon at may dahilan ako kung bakit ako ay buhay pa kasama na nag-iisa kong anak. Bakit ako binuhay? Binuhay ako dahil kailangan kong ipaglaban ang hustisang hindi ko nakamit mula sa aking gobyerno. Ibon mang malayang lumipad, tulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dinag, ang himag na sa makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha ko't dalita. Aking madhika, makita kang sakdalaya. Is a representative of the Philippines delegation here in Peru. Reputation or experience of facing being hit by huge typhoons, especially during these climate meetings. When we were in Doha, it was Typhoon Bhopal. When we were in Warsaw, it was Typhoon Haiyan. And now that we are here in Lima, we are facing Typhoon Ruby, which is also a Category 4 super typhoon. Haiyan left
at the minimum 6,000 people dead, 100% damage to our agriculture, and 11 million people whose lives will be permanently affected. I would now like to make this urgent and passionate appeal to all the negotiators here in Lima. If the Philippines is the poster child for climate disasters, we are number 1 in terms of being the most vulnerable country in 2013 when Super Typhoon Haiyan hit. Please, let there not be any other climate-related death. Let there now be other, displacement of peoples because of climate change.